madalas linalabasan dahil sa pagsasalsal. Wala. Ngayon ko lang nalaman. Ako, delikado pala yun. Nakakatakot pala yun. Oh, dyan. Para sa inyo to. Yung mga mahilig dyan mag self-love. Self-love. Alam niyo yung sarili natin. Yung sariling sikap. Naku, delikado pala yun mga idol. Naku, sabi nga lahat daw ng sobra masama. Kaya nakakatakot pala. Ngayon ko lang nalaman mga idol. Naku, delikado pala talaga. Panoorin nyo to mga idol. Panoorin nyo. Para sa atin to. Oh, tigil-tigilan natin yung yung sariling sikap na sinasabi nila. Kasi katulad dun sa amin, sa lugar namin, may tao dun, walang tigil ng na sobra nata, ganun. Lagi siyang ganun, parang pasmado siya. So, sabi nga dun sa amin, kapag, ganun ka ng ganun, ang itinatapon mo buhay. So, bawat itinatapon mo, nababawasan ng buhay natin. Panoorin nyo to mga idol medyo. Sabi niya na kahit anong sobra ay masama. Pero ang tanong siguro, kailan naman nagiging sobra ang masturbation? Sa alaala ko, ang sinasabi sa amin, dalawa lang naman para malaman kung sobra na ang isang bagay. Yan ay kung una, pag kinabukasan ay hirap mong gawin ang mga dapat mong inaasikaso o ang iyong trabaho, baka sobra na ang pagsasalsal mo sa gabi, hindi ka na makatrabaho sa umaga. At pangalawa, yung pakikitungo mo sa iba. Kasi kung sarili mo na lang, sariling sikap na lang ang ginagawa mo, hindi ka na nakikitungo sa iba, baka may problema na yan. So yun lang naman, pag sobra na at hindi ka na makatrabaho, sobrang masturbation, nagkakamali na, naiiba na pakikitungo mo sa ibang tao, yan masama na. Oo, tama nga naman. Very common sense yung yung answer din very common sense and logical yung sinagot ni Doc John D sa inyo. Pero ang alam ko din, Doc John D, and please confirm it kung tama po ito. Healthy din daw po kasing mag-ejaculate ng regularly kasi mas magiging mas magiging potent yung inyong sperm. Yung laman ng semen ninyo, mas magiging potent daw at saka it lowers the chances daw of prostate cancer. Totoo pa ba ito or myth ba ito? May tatlong bahagi kang sinabi. Yung huli, tama po. Yung mga madalas linalabasan dahil sa pagsasalsal o dahil sa pagtatalik ay mas mababa ang pagkakataon na sila ay nagkaka-prostate cancer. Kaya yung mga walang sex life, yun yung madalas nagkaka-prostate cancer. Pero yung unang bahagi, medyo hindi totoo po na kailangan ginagawa mo yan. Kasi kusa namang may lumalabas pagka marami nang ginagawa yung ating bayag na pinanggagalingan ng ating tamod, pagka natural na lumalabas yan. At hindi mo naman kailangan magsalsal pa araw-araw para mangyari ito. Maglaro na lang kayo ni Mrs.